Si Ridon kasi, aso ni Marcos yan eh. Ayan o. Tahol ng... Ayan o, kabayan o. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan na. Huliin natin. Huliin natin, kabayan. Ayan po. Pumagilid na o. Oh. Ganito makikita natin sa Manila Bay. Sino? Ay, yung mga bangag na yan, yung mga Marcos vlogger, sino na lamang may utak dyan? Si Claire Castro, abogado. Ay, yung mga yan, nagpipretend lang na may alam yan. Tingnan mo, interviewin, wala silang may sasagot. Sabi nila, pera-pera lang daw. Yung kanila. Sino may interview mo dyan ng mga Marcos vlogger? Wala. Lalo na yung isang kilala kong mandarambong. Kabayan o. Tingnan nyo po, kabayan. Look at this. Look at this Ayan. Tingnan nyo po. Napakalaki po yan. Buhay na buhay po yan. Ayan o. Ayan, kabayan. Ayan o. Ayan. So, tingnan nyo po. So, ito na po ang ngayon ay makikita po natin sa Manila Bay. Kita nyo po yan. Diba? Alimasag. Hindi lamang po ito, marami pa po. Diba, ito yung ayaw na ayaw po nila. Yan, kabayan, tingnan nyo po, marami pong egg. Yan, so ibig sabihin, nangingitlog po sila. Ito po yung makikita po natin. Samantalang dati dito, makikita natin puro basura. So, malaki. Ayan, so, balik na natin. Okay? Okay. Balik natin, kabayan. Balik natin. Okay? Para dumami pa siya. Yun, punta ka na doon. Si Ridon kasi, aso ni Marcos yan eh. Tahol ng tahol. Tingnan mo, nung inumpisahan ng Blue Ribbon Committee, yung ghost project sa flood control, nag-imbestiga din sila. Sinabayan nila ng investigation. Pero tinigil nila nung makalaunan. Kasi malapit na matumbok si Martin Romualdez do sa investigation nila na itinuturo na nga ni Gutesa. Na nag-deliver sila ng maraming basura sa Malita. Yung basura na tinasabi doon ay pera. Bilyon-bilyon ang laman ng Malita na hinahatid nila sa bahay galing sa bahay ni Saldico, papunta sa bahay ni Martin Romualdez diyan sa Forbes Park. At nag-deliver din sila according to kay Orly Gutesa, kay retired Master Sergeant Orly Gutesa, dito sa Aguado sa Malacanang. Ilang hakbang na lang yan, Malacanang. Hindi lang madiretso na ang dinideliver nila dyan sa Aguado sa bahay ni Martin Romualdez ay para sa mga taga Malacanang. At dinawit na nga yan si Executive Secretary, ang pangalan niya ng Executive Secretary? Si Bersamin, si Lucas Bersamin, na dating ginawa ni Duterte na Supreme Court Chief Justice. Yan ang, at dininay ni Bersamin yan, siyempre pwede mong i-deny, wala ka namang pinirmahan eh. Siyempre, kung ikaw naman ang magbibigay na maghatid, pag ganyan matataas, wala nang pirmahan yan. Dousap na lang yan sa cellphone, wala nang acknowledgement para walang ebidensya. So, talagang totoo kasi makikita natin itong budget ng 2025, the worst budget nga daw ito, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Maraming butas. Patatandaan nyo mga mahal nating kababayan, no? Na nagbanta dito si BBM na pag kinatigan ng Supreme Court, ibalik sa reenactment budget ang 2024, isa-shutdown niya ang gobyerno ng Pilipinas. So, no wonder na pagsasabi siya ng totoo na siya po ang mastermind ng sindikato. Bakit mo isa-shutdown ang gobyerno dahil lang sa budget? Ay pwede ka naman maging reenactment budget eh. Yan ang pera na ginamit nila dyan sa flood control. Billions of billions to trillion sa katotohanan, mga mahal nating kababayan. Hindi tayo matatakot magsalita dahil alam natin ang chronological ng history ng budget 2025 na yan.
Hanggang ngayon nga, hindi pa na-decide ng Supreme Court yan, petition Attorney Vic Rodriguez eh. Sa totoo lang mga kababayan natin. Kung saan dapat dito sa Maynila noon magkaroon ng oral argument, kaso lang nilipat ng Supreme Court sa Baguio City. Pero palipat-lipat ng araw para hindi matumbok ng mga oposisyon doon sa budget na yon. Kasi ang Baguio City, tandaan nyo, si Mayor Magalong, siyang mayor na para sa good governance. No? Isa siya sa bumabatigo sa mga korupsyon sa gobyerno. Na lalo na yung mga congressman. Pero, sir, ano yung opinion mo na sabi ng mga Marcos vlogger, bayani daw si Bongbong Marcos sa pag-bulgar niya sa mga flood control anomaly? Paano maging vlogger, maging bayani yan? Ay siya ang utak ng sindikato. Maraming mga lawyers na nagsasalta na dyan, tungkol dyan. Na may kinalaman si Marcos tungkol sa Ghost Project. Siya ang nagpirma ng approval ng budget. Siya ang nag-release ng budget release tungkol dyan sa mga billion-billion na pondo para sa flood control. Ayaw nila na centralize ang flood control na yan. Kasi noon pa yan, nagkaroon ng Senate hearing yan para dyan sa flood control na yan. Na ang magpupundo noon ay yung ADB, JICA at saka World Bank yan. At ang haba dapat ng flood control niyan, magmula sa Apalit, magmula sa Pampanga hanggang dito sa Manila Bay. Ang lapad dapat yan ang NBC, ng flood control na yan is 6 meters, ang lapad noon. Kaso lang, hindi pumayag itong national government ni Marcos doon sa centralized flood control na ang madadana ng mga local government ay nag-object din sila kasi wala, iisa lang yung diretso yung flood control na yan. At yung flood control na yan, matatandaan natin sa Senate hearing noon, ay kakabitan ng mga booster pump. Pagka booster pump ay kakabit doon, wala nang baha na mangyayari. Wala nang makukurap silang pundo. Kasi yan ay supervised ng implementing arm ng ADB at saka JICA. Yung baka ang papel nila ng DPWH, oversee na lang sila bilang representative ng Marcos administration. Kaya ginawa nila doon ay hindi nila tinuloy. Kaya nag-allot sila ng budget para sa flood control na putol-putol. Na malaking kinalaman ni Marcos dyan. Pero sa tingin mo, umuunlad kaya ang Pilipinas under Marcos administration? Hindi po. Paano uunlad ang Pilipinas dahil diyan sa korupsyon na yan. Sa totoo lang, nagpahayag ng Central Bank na bagsak na ang economy natin. Kaya dahil diyan sa palitan ng piso to dollar, nasa 60 na, malapit-lapit na, 59 plus na. Nung nakita ko, 59.65 eh. Ilang centavos na lang, abot na doon sa 60. Baka pag tuloy-tuloy nito, umabot na daw ng 80 pesos yan, ang $1. Yun ang mga sinasabi ng mga ekonomista natin. Kaya, tuwang-tuwa ang mga OFW, malaki daw ang remittance nila. Hindi ba nila alam ang impact niyan sa economy natin? Pag malaki ang palitan, pagbili mo ganun din, the same din. Malaki din ang ibabayad mo. Kagaya ng bumili ka ng bigas, bumili ka ng isda, karne ng baboy. Yan ang may mga nakausap tayo ng mga Ilocano na sa taxi driver na galit na sila kay Marcos. Dahil hindi man lang matutulungan. Bakit kaya umabot or pumalo ng $59 noong mga nakakalo? Dahil ang economy natin pabagsak eh. Wala nang reserve para sa piso na bininta na nila yung gold reserve. Matandaan mo, 25 kilos ng gold reserve natin ay tinanggal sa Central Bank. Saan nila dinala yung 129 billion na pinagbintahan ng gold reserve sa Central Bank. Ayun, may bagong vlog na naman si Attorney Vic Rodriguez na nagbinta na naman uli ng 17 tons ng gold uli. Grabe po, mga kababayan natin, magmatyag tayo sa
takbo ng ating gobyerno. Baka magising na lang tayo sa darating na araw. Wala nang value ang piso natin. Sir, ano yung opinion mo dito sa iimbestigahan daw yung Manila Bay? Opinion ko? Gusto nila, gawin nila. Kasi itong Manila Bay ay dati na talagang nasa ayon naman sa batas. Kasi ito po inutos ng Korte Suprema sa pamagitan ng group of lawyers sa Metro Manila. Naghain sila ng petition sa mandamos, petition sa Supreme Court na atasan ang national government o yung gobyerno na linisin ang Manila Bay. Pero sa pamagitan ng mandamos decision ng order ng Supreme Court, inilabas sa panahon ni Arroyo. At dumaan din ang panahon ni Pinoy, pero hindi nila binigyan ng attention at binigyan nila ng action. Sa panahon lang ni dating Pangulong Duterte, bigyan niya ng attention kasama ang Boracay, no, na diniklara ng CISPOL. Napakarumi. Mas marumi pa dito, mas marumi din tong Manila Bay, no. Ang kulay ng tubig dito maitim pa sa sabaw ng pusit. At pag dumaan ka, maalingasaw. Kahit linisin mo yung mga basura, bumabalik. Kasi itong mga building na dito nakapaligid na yan, lahat yan dito tumatapon sa Manila Bay. At walang nagre-regulate dati. Okay. So, pero bilang isang Pilipino, ano ba yung gusto mo? Pinagawa ni Digong or hindi? Ang gusto ko pinagawa ni Tatay Digong, itong Manila Bay. Kasi kung wala to, walang pasyalan ang mga tao. Only one itong Manila Bay sa Metro Manila na naging pasyalan ng taong bayan. Lahat dito sa Metro Manila dito nagpupunta. Ilan cities ba sa Manila? Ngayon, Manila, Caloocan, Quezon City, San Juan, Makati, Mandaluyong, Pasay, Taguig, at sa mga doon sa iba dyan sa Sukat, Bikutan, at sa lahat-lahat dito sa nakapaligid sa Metro Manila, attraction itong Manila Bay, Dolomite Beach. Sabi nga ni Pierre Arne noon, nang in-interview siya, Dolomite is beautiful, period. Ayan ang Manila Bay. Na walang kaiba. Kasi tingnan nyo po, mga tao dyan dumadaan sa footbridge na yan. Talagang grabe. Nabibighani sila, nagpapaselfie sila kasi maganda. Kahit anumang danasin ito na magyo, no? Ilang dekada na, magmula ng 2022, 2023, 2024, 2025 na ngayon. Ilang taon na yan, hindi totoo nasabi ng mga kababayan natin na sayang lang ang pera ng Manila Bay. Hindi nasayang ang pera ng Manila Bay, bagkos ito po ay hinangaan ng mga turista sa buong mundo. Dinadayo dito ng mga taga France, Germany, at ibang mga bansa, no? At sinubukan na nilang maligo dito, Ukraine, Poland, at iba pang mga namamangha sila dito, umabot ng 300% yung inflation. Ano ginawa ng mga Sri Lankan? Sinugod yung Malacanang ng Sri Lanka. Pinalayas nila ang presidente nila. Galit na yung mga kababayan na kahit ang mga Pilipino doon na nagtatrabaho sa Sri Lanka, apektado sila. Umuwi na sila sa Pilipinas. Kaya tayo mga Pilipino, wag na nating antayin na mag-inflation rate tayo ng 300% dahil wala ng value ang pera natin. Wag natin sabihin na malaki ang exchange rate, pero ang kapalit niyan ay ang ating ekonomiya bagsak ang grado sa mga ekonomista na nagsasabi na nga na ang ekonomiya natin ay bagsak. Opinion mo na lang sa ano or mensahe mo sa mga Marcos vlogger? Ay, wala namang mga utak yan eh. Sino? Ay, yung mga bangag na yan, yung mga Marcos vlogger, sino na lamang may utak dyan? Si Claire Castro, abogado. Ay, yung mga yan, nagpipretend lang na may alam yan. Tingnan mo, interviewin, wala silang maisasagot.
Sabi nila pera-pera lang daw yung kanila. Sino may interview mo dyan ng mga Marcos vlogger? Wala. Lalo na yung isang kilala kong mandarambong. Manluloko. Talagang wala na talagang pag-asa ang Pilipinas pag ganyan lahat ng vlogger ni Marcos. Ay pera-pera na lang laban. Wala nang Amunin mo daw Kalye Sorbe eh. Ha? Kalye Sorbe. Sino? Mga Marcos vlogger. Oh, magdebate dito sa Dolomite. Oh. Dinipindasahan nila si Marcos. Kalye Sorbe, Kalye Sorbe. Sa tingin mo, sino ang lalamang? Ha? Sino ang lalamang? Duterte versus Marcos? Ay, siyempre, Duterte. Mayroong integrity. Ang Marcos ba may integridad? Wala. Sirang-sira na tayo sa ibang bansa. Ayon lang example yung sa nanay ni Gretchen Ho na nagpunta sa ibang bansa, nagpapalit ng dollar. Ano sabi? Ayaw palitan dahil galing daw sa corruption yung dollar. Pero mo na bully pa. Yung walang kinalaman, private individual. Kawawa naman yung nanay ni Gretchen Ho. Hindi nakapagpalit ng dollar. Hindi nakapamili doon sa pinuntahan niyang bansa. Dahil corrupt, galing daw sa corruption yung dollar. Pero sir, sa tingin mo, bakit kaliwa kanan na yung mga paninira sa mga Duterte? Pero sa tingin mo, bakit hindi pa rin bumabagsak ang mga Duterte? Alam niyo, mga mahal nating kababayan, dito sa puso ng tao at isipan, ang ginawa ng Duterte. Sa Marcos, anong ginawa? Mula pa sa ama, nandoon na talaga yung pandarambong nila. Yung inopen nga nila sa Swiss bank na ilan yan? $900 na umabot na ng $683 million na binalik ng Swiss bank sa Pilipinas. Ayan nga, inutos ni Duterte nung dumating yan dito sa Bureau of Treasury, no? Yung $683 million. Kasi hindi mabalik-balik ng Swiss ng diretso sa Pilipinas kasi malaking amount. Yung pera na yan dinaan sa Singapore bago pinunta sa Pilipinas na gawa ng batas para gamitin yung $683 million. Sir, sa tingin mo, sino ang pinakamalakas na presidential candidates this coming 2028? Sino pa? Isa si Sara Duterte. Kaya gusto nilang lupigin at pero ang tao hindi bulag, hindi wipi, and din bingi. Kahit magsorbe ka ngayon, kasi mas magaling na administrator. Okay, kabayan. Unahin natin dito sa dulo. Ayan. Papadulo tayo. Then, papunta tayo din dun sa dulo, kabayan. Samahan nyo po ako. Okay, so para makita nyo kung gaano kalaki ang epekto nito. Or, di ba, pakinabang nito sa sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo po, marami nagsasabi noon, yung Manila Bay, mawawash out lang yan. Sayang ang pera dyan. Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki, gaano kaganda, mga kababayan, ang pakinabang nitong Manila Bay. Ayan. Papakita ko po sa inyo, mga kababayan ko. Ito yung rock formation. Ayan. Actually, simula yan, dati kasi dito kami, yung footbridge na yan, yung tawidan na yan, papunta yan dito. Ito, puro basura to dito, kabayan. Yan, ito po, rock formation. Kita naman natin, maganda. And, ito yung pinagawa, kabayan, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na ngayon ay against na against. And, di umano, ay iimbestigahan ng mga amaw na congressman. So, ito pakita ko sa inyo yung tubig. Maganda. Malinis. Ayan po. Maganda po ang tubig and malinis. And pangalawa, mga kababayan, ay dumami po yung isda. Diba? And until now po, napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po natin masasabi na wish money po ito. Diba? Hindi ito wish money. Paano naging wish money o natuwa yung sambayan ng Pilipino? Pag pumunta kayo dito, walang amoy. Paano naging wish money yan? Napakaganda, di ba? Ganyan po ang ginawa ni Digong. Pero yung mga yung mga amaw, di ba? Iimbestigahan daw nila. Isipin niyo, mga kababayan, ang problema sa Cebu. Pero yung ang investigasyon ngayon ay nasa Davao. Maganda, di ba? Actually, hindi ito wish money.
Sabi nga po ng mga kritiko noon sa Manila Bay Rehabilitation, waste money daw. And wash out, but until now, nakikita po natin na wala pong wash out, kabayan. Maganda oh. Diba? Malinis. Oh. Kita nyo naman yan. May mga foreigner na pumupunta dito, kabayan, no? Oh, ganyan po kaganda ang ginawa po ni Digong. Oh, ayan, oh. Hello. Papakita ko lang sa inyo, kabayan, hanggang doon banda sa dulo. Para masupalpal naman natin yung mga antay na antay dito sa dulo, sa Manila Bay. Oh. Sagad-sagarin ko na to. Sagad-sagarin na natin to. Oh, ganda ng tubig, kabayan, no? Talagang malinis, oh. Sipin nyo po, dati puro burak to, puro basura to. Dami isda, oh. Oh. Oh, pagka pumunta po kayo dito, napakalinis po, napakaganda. Oh, dati amoy patay ito eh. Dami isda, kabayan, oh. Malalaki, oh. Dati, ayan, oh. Oh, sabihin nyo naman, binayaran ko yan, ha. Oh. Grabe isda ba? Pagkarami ba? Oh, ayun, kabayan, ang dami, oh. Yun, oh. Grabe talaga. Medyo lang, magalaw na yung tubig. Kaya hindi masyado makita sa camera. Pero ang dami, lalaki, oh. O, yun, may tumalon pa, oh. Laki nun. O, diba? Ay, ang dami, kabayan. Tumatalon dito. Ayan. Oh. Dito, oh. Bukas maaga-aga ako dito para tahimik yung dagat. Para tahimik ang dagat. Yung parang may pasayan, kabayan, no? Diba? Oh. Ayaw nila yata makita tong ganito eh. Wag nyo kami pinagbubudol-budol naman dyan sa investigasyon nyo. Yung mga mag-iimbestiga dito sa Manila Bay, wag nyo kami binubudol na naman. Hindi na maniniwala ang sambayan ng Pilipino. Laki nun, oh. Kabayan, ang laki, oh. Ayun, oh. Sayang. Parang gusto ko tuloy manghuli dito ng isda. Dami isda, kabayan. Try nyo po pumunta dito, kabayan, sa Manila Bay. Try nyo. Ayan nga, oh. Pumagilid na, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, kabayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Ayan na. Huliin natin. Huliin natin, kabayan. Ayan po. Pumagilid na, oh. Oh. Ganito makikita natin sa Manila Bay. Oh. Diba? Ngayon. Pero dati hindi nyo po makikita ito. Tingnan nyo po, ah. Oh. Kikita nyo ba ito dati, kabayan? Hindi. Ay. Ayan, oh. Oh. Buhay na buhay ang kabayan, ha. Baka sabihin nyo naman, tanim ko yan. Oh. Oh. Diba dati, yung makikita natin dito dati, puro basura. Ngayon, may isda na, oh. Ang lalaki pa. Bumilid nga lang ito, kabayan, eh. Yan. Diba? Oh, tayo na. Oh, wow, thank you. Thank you nga, ano ni kuya? Oh, baka may tinik yan, ha. Ayan. Yan, kabayan. Yun yung nakuha natin. Marami yan, kabayan. Ayan, oh. Dami, oh. Kabayan, tingnan nyo po. Puro na, oh. Oh, ito, sa mga nandito sa Maynila, pumunta kayo dito sa Manila Bay. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang Manila Bay. Naku naman. Kaya lang po ako pumunta ulit dito. Dahil nga trending ito eh. Pinag-uusapan ngayon na di umano ay iimbestigahan. Sabi ko, anong iimbestigahan mo dyan? Wala naman problema yan. Maganda naman yan. Napakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Anong overprice at pinagsasabi nyo? Ayan yung trillion, oh, billion, oh. Yan ang malinaw na overprice. Ghost project pa. Di ba? Yan ang unahin nyo. Maniwala ang sambayan ng Pilipino. Kabayan, huwag nyo sabihin, binayaran ko yan, ha. Napakarami isda, kabayan, oh. Ah! Ay, grabe, kabayan, oh. Ay, naku po. Sana ay malinaw, oh. Ay, grabe. Ah, kita nyo po ba? Sana nakikita nyo kasi medyo magalaw yung yung tubig, eh. Sayang, bukas sikapin ko pumunta dito maaga. Okay? Para yung tubig hindi magalaw. Siyempre, pag hindi magalaw ang tubig, mas maganda. Makikita po natin ang kagandahan nito. O, di ba? Naglalakad ako. Napakaganda. Para kang nasa ibang bansa. Ayan. Yung kabayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo naman siguro yan. Ayun, oh. Gumigilid na, oh. Oh. Yung kabayan. Ayan, oh. Ang lalaki, oh.
Ayan, huwag sabihin, scripted yan ha. Ayan o. Ang dami oh. Oh. May butiti pa kabayan. Ayun oh, butiti oh. Oh, dito tayo banda. Pagbabalan tayo ng gwardiya. Dito mga kababayan, okay rin naman oh. Grabe, sarap dito maglakad. Parang kang nasa ibang bansa. Parang hindi ito Maynila eh. Sipin mo, grabe. Grabe talaga si Digong ba? Salamat po, Tatay Digong. Alam mo, Tatay Digong, kahit na nangyari sa iyo yan, pinakulong ka nila. Okay lang yan, ganun talaga. And nakikita naman ng Panginoon kung ano yung ginawa mo para sa bansa natin. Kabayan, punta tayo doon hanggang dulo para makita nyo po doon. Ganda dito. Napakalinis, oh. Para tayong nasa ibang bansa. Oh. Paano mo masasabing nasa Maynila ka? Eh, ganito kaganda ang view. Kabayan, oh, look at this. Oh, hindi pa natapos yan hanggang dulo, ha? Siguro, kung si Sara naging presidente, baka matapos yan, or natapos yan. Eh, hindi. O, hanggang dito na tayo sa dulo, kabayan. Kasi titingnan ko to, minsan na lang kasi ako nakakapunta dito, kabayan, eh. Buti naman, binuksan na nila. Kasi nung nakaraan, bawal dito, eh. Ah, ang dami pala ng ano, oh. Kabayan, dami alimasag, kabayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Kumaya, dito tayo banda sa ano, sa medyo ano lang siya, sa medyo nasa ibabaw lang part. Ay, mga buhay na buhay pala, nagsisipagtakbuhan man. Oo. Baka mamaya may makita tayo dito malaking isda sa gilid. Ayun kabayan, no? Ayun kabayan, may magandang isda kabayan. Ayun, no? Ganda nun pang aquarium, aba. Wala, grabe. Ayun, nagtatakbuhan kabayan. Nagtatakbuhan. Tingnan natin dito banda. Hindi na dito karhog eh. Ayan. Kasi nga, nandito sila banda. Ay, ang laki. Ang laking isda, kabayan, oh. Kabayan, ang laki, oh. Laking isda, kabayan. Ayan. Pagilidin natin, kabayan. Ay, wala. Hindi na nahabol. Kala ko, gigilid. Patragis. Ang laki. Grabe. Ang laki. Kabayan, ang laki nun. Sipin niyo po yan, ha. Gumigilid na yung isda. Laki nun. Hala. Ayan, kabayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Yan, yan, yan. Di ba? O, hindi po scripted yan, ha. Nung sabihin nyo, scripted na naman. Di ko binayaran yan. Ang daming isda kaso lumalangoy pabalik, eh. Gumigilid yung iba, lalo na sana kung hindi masyado magalaw yung tubig. Magalaw, eh. O, hanggang dito lang tayo, kabayan. O, dito lang tayo. Diba, ang sarap ng pasyal natin. Yung kabayan, may malaki kabayan, oh. Ayan, oh. Yung kabayan, oh. Tingnan nyo po, kabayan. Look at this. Look at this, ah. Ayan. Tingnan nyo po. Napakalaki po yan. Oh. Oh, buhay na buhay po yan. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Ayan, kabayan. Ayan, oh. Ayan. So, ay. Tingnan nyo po. So, ito na po ang ngayon ay makikita po natin sa Manila Bay. Kita nyo po yan. Diba? Alimasag. Hindi lamang po ito, marami pa po. Diba, ito yung ayaw na ayaw po nila. Yan kabayan, tingnan nyo po, marami pong egg. Yan, so ibig sabihin, nangingitlog po sila. Ito po yung makikita po natin. Samantalang dati dito, makikita natin puro basura. So, malaki. Ayan, so, balik na natin. Okay? Okay. Balik natin kabayan. Balik natin. Okay? Para dumami pa siya. Yun na, punta ka na doon. Okay. Oh, hi. Ayan na po, ha. Oh. Hanap tayo dito. Baka meron pa akong makitang malaki. Dito tayo banda sa dulo. Dami alimasag, sir, oh. Oh. Hindi yan masakit mangagat kay bata pa. Dami dito alimasag. Doon din sa dulo, marami rin. Hanggang dito na lang tayo, kabayan. Hindi na tayo doon pupunta pa doon sa dulo. Kasi, although, malinis naman yan dyan. Kaso part na yan doon sa papunta na yan sa dulo. Malayo na masyado. Kabayan. Merong urang. Sir, laki, oh. Urang.
Ayan kabayan, no? Sana mahuli natin kabayan. Ayan, ang kabayan, no? May urang kabayan. Lukon, ang laki. Dagis. Balik na tayo kabayan kasi ito na, ganito na kaganda ang nakita natin. Napakaganda ng view. Actually, yung ano naman, buhay na buhay. Ayan, kita nyo naman yan, no? So dito natin kanina, kita natin dyan, ang dami. And malinaw ang tubig, kita nyo naman. Oh, ganda, di ba? Oh, ito pa kabayan, no? Ayan kabayan, no? Ayan, no? Linaw ng tubig kabayan. Oh, oh, di ba? Ganyan kaganda ang Manila Bay. Kaso ang mga congressman, guro, gusto nila yung ilan dyan sa congressman, ibalik na lang yung basura. Tagal-tagal nyo pinabayaan tong Manila Bay, tapos ngayon magre-reklamo kayo. Di ba? Ah, kabayan. Daming isda kabayan, oh. Daming isda. Daming isda kabayan. Kanina mayroong lukon eh. Kaso, hindi ko nakuha. Kasi mabilis eh. Mabilis yung lukon eh. Ayan kabayan, ang dami isda oh. Oh, tingnan nyo. Look at this. Ayun oh. Oh. Oh, ang dami. Ayan oh. Ayan oh. Magalaw lang tubig eh. Magalaw eh. Kung hindi sana magalaw, ganda niyan. Ayan oh. Lalaki. Oh, alimasag. Alimasag oh. Oh. Alimasag oh. Ayan kabayan, ang dami oh. Diba? Ang ganda? Ngayon nyo batikosin si Digong. Ayan oh. Yung kabayan, ang dami oh. Dami mga ano. Yung kabayan oh. Daming mga maliliit. Nangitlog talaga sila ba? Season siguro talaga nila ngayon. Ang dami nila. Dito na lang muna. Abangan nyo yung part 2. Part 2 tayo, part 2.